Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, possible pa rin mag last to standing dito sa Miss Cosmo. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So, meron pa silang isang event na gagawin ngayon linggong to na talaga naman medyo nakaka-excite din. At saka yung mga eksena ngayon sa mga kandidata ay parang feeling ko nag-i-enjoy sila dito sa kanilang laban dito sa Miss Cosmo. To be honest, wala pang makakapagsabi talaga sa atin lahat. Ano nga ba ang hinahanap ng Miss Cosmo? At anong galawan nga ba ang kailangan gawin ng kandidata para masabi natin na siya ang mananalong Miss Cosmo dito? Kasi kung titingnan mo yung ibang pageant katulad ng Miss Universe, dapat talaga empowered yung dating mo. At bukod doon, dapat talaga yung beauty mo talaga 100% na ganong kabongga, di ba? And then, pagdating naman sa Miss Grand, syempre kailangan ang lakas ng dating mo, yung tipong, yung energy level mo talaga kasi more on ano sila performance. Kaya kailangan talaga doon yung maliksi talaga yung candidates. And then, pagdating naman sa Miss International, syempre, ang hinahanap nila dyan, alam na ninyo, yung hindi makabasag pinggan. Dito sa Miss Cosmo, hindi natin alam kung ano yung eksaktong hinahanap pa nila sa kandidata. Maraming mga kandidata na nakikita natin na talaga namang kung magpasarela ay talagang kabog kung kabog, di ba? So, tingnan mo na lang yung pasarela ni Miss Thailand na talaga grabe pag nag-perform siya, yung energy level niya ay bongga. And then pagdating naman sa ibang kandidata, syempre kung titingnan mo sila parang pang Miss International yung beauty, lalo na yung mga Latinas, sobrang winner. And then pagdating naman sa ibang Asia katulad ni Vietnam na talaga naman grabe. So maraming nakukulangan pagdating kay Atisa Manalo, at lalo na alam natin si Atisa Manalo ay isa sa mga kabogera. Tapos alam natin si Atisa Manalo, syempre yung beauty niya, di ba? Very Miss International yung dating. So ngayon, nag-expect talaga yung iba na grabing performance ang ipapakita ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo. Pero yung iba sinasabi na nag-hold back pa nga ang isang Atisa Manalo dahil sa nakikita nilang performance ni Atisa. Kung ako naman ang tatanungin mo, syempre nandoon na pinaghahanapan natin siya kung gaano ba siya talaga kahanda, pinaghahanapan natin siya yung confident level niya o yung kumpiyansa niya sa sarili niya ay talaga ba 100% na. Kung papanoorin mo ang mga pageant, syempre ang unang-unang mong hinahanap talaga sa kandidata kung gaano siya kakumpiyansa sa sarili niya. Yung tipong walang pag-aalinlangan. Kasi yun naman talaga yung nananalo. At kung i-base natin dito yung mga nakikita natin sa ibang mga beauty queen at yung ginagawa ni Atisa Manalo, talagang hindi mo talaga mapipredict na si Atisa na ang mananalo ng Miss Cosmo ngayong taon na to sa ipinapakita niyang performance. Kasi makukulangan ka talaga sa mga eksena niya. Kung ang hinahanap mo sa kanya ay dapat katulad ng isang Miss Universe, dapat katulad ng isang Miss Grand, o dapat katulad ng Miss International. So, dito sa Miss Cosmo, hindi ko pa kasi alam kung ano talaga ang hinahanap nila sa isang girl. Pero kung papansinin mo, para siyang dapat modela yung dating. Dapat matangkad, parang ganun kasi kung iisipin mo, more on fashion show sila. So, sa madaling salita, ang gusto nila ay parang modela. Kasi 'di ba, nakailang fashion show na sila. So, meron na naman silang gagawing fashion show ngayong week. So, puro sila fashion show. So, sa madaling salita, ang Miss Cosmo ay more on fashion show.
So, ang pambato natin ay pangmodela nga ba? So, yan. So, kung akong tatanungin mo, na ibibigay naman ni Atisa Manalo yung mga eksena at ganap pagdating sa pagiging modela. So, yung iba nga, sinasabi nila, ay kulang naman yung galaw ni Atisa Manalo. Kasi nga, ang hinahanap nga ng Cosmo ay isang modela. At yun ay naibigay naman ni Atisa Manalo at naipakita naman niya sa unang fashion show nila, pangalawang fashion show, and then ngayon magkakaroon ng pangatlo. Una, yung body ni Atisa talagang very model talaga yung dating. Tapos, yung ipinakita niya noong unang fashion show, syempre medyo nandoon tayo na parang nakukulangan, pero nandoon naman na kung titignan mo talaga yung performance niya, na ibigay niya ng tama yung kung ano yung hinihingi ng Miss Cosmo. Hindi man siya sinasabi mo na katulad ng mga ibang kandidata na talagang pasok sa panlasa mo, pero para sa akin, si Atisa Manalo, ginawa niya yung job niya. So, ginawa niya yung trabaho niya. Di ba? So, pagdating naman sa second round, hindi lang siya modela. Nakita mo din yung ganda talaga ng isang Atisa Manalo at kung paano niya execute yung kanyang daladalang damit. Di ba? So, para sa akin, mas nag-level up pa nga siya nung show nila So, bilang modela, talagang masasabi mo na, wow, bukod sa maganda na siya, ang ganda pa ng eksena niya. So, ako para sa akin, ay naibigay pa rin ni Atisa Manalo kung ano yung hinahanap ng Miss Cosmo. So, hindi mo masasabi na wala siya sa eksena o nawala siya sa radar. Kumbaga, nandoon siya at naipakita niya kung ano yung the best. So, ako para sa akin, doon sa first part and the second part ng fashion show, yung parang unang fashion show at saka yung second fashion show ay naibigay niya yung hinahanap ng Miss Cosmo. At wala akong nakikitang problema para sabihin mo na, nako, hindi na siya mananalo dito. So, abangan natin yung susunod. So, yon. And then, of course, magkakaroon sila ng preliminary competition. Dito, maipapakita naman ni Atisa Manalo kung sino talaga ang isang Atisa Manalo. Di ba? And then, magkakaroon sila ng finals at naniniwala ako na si Atisa Manalo isa sa mga makakarating sa dulo ng competition na to. So, syempre excited tayo. Pero ako para sa akin siguro talaga ang mahigpit niyang kalaban dito sa Asia, I think si Vietnam. Dahil alam ko si Vietnam ay medyo iba din yung ipinapakitang eksena. And then I think sa Latin, ang pinakamalakas ng kalaban dito ay si Miss Peru. Iba yung ipinakikitang performance ni Miss Peru more than kay Miss Colombia. So parang feeling ko Colombia medyo malabo. But si Peru, I think medyo may radar siya na yung energy ba na ipinapakita niya kakaiba. So yon. And I think Atisa Manalo isa sa mga makakalas to standing. Medyo nakakatakot kung iisipin mo, pero magtiwala lang tayo kay Atisa Manalo. So sa ngayon, ang nakikita ko, ang hinahanap ng Miss Cosmo ay dapat modela ang eksena. Kasi kung papansin mo, puro sila fashion show. Di, ano bang hinahanap nila? Di modela. So, yan. Diba? So, hindi natin alam. Basta nandoon lang ako na nagtitiwala lang ako kay Atisa at naniniwala naman ako na ibigay naman niya kung ano ang hinahanap ng Miss Cosmo sa competition na to. Yun nga guys, pansinin din natin sa mga prediction, sa mga pageant analysis na talagang masasabi mo na hindi nila number 1 si Atisa Manalo. So, doon talaga mararamdaman mo na hindi nila radar si Atisa Manalo para sa competition ng Miss Cosmo. Kumbaga, parang dito, dahil hindi nila number 1 si Atisa, ramdam mo na hindi sila naniniwala. Nilalagay lang nila sa top 10, nilalagay lang nila sa mga list nila, pero not to the point na sinasabi nila na ito ang mananalo dito sa competition na to, di ba? But ako para sa akin, okay lang yan kasi mas maganda nga yung ganyan kaysa naman yung ilalagay mo siya sa number 1 tapos yung tension
nandoon. Tapos, mararamdaman yun ni Atisa Manalo. Mas maganda na yung nakikita ni Atisa na nalalagay siya sa number 5, nalalagay siya sa number 3, nalalagay siya sa number 10. At least, matcha-challenge yung sarili niya na mailagay o ma-push ang sarili niya sa dulo ng competition. And then, ang ending, mas magiging masaya ang lahat kapag nakita natin na siya ang nagtagumpay dito. Diba? So, yun lang yun. Medyo wag tayo maalarma kung nakikita natin na nilaglag siya dito sa ano na to, sa prediction na to, or hindi siya nilagay ni Bisosology mag number 1. Doesn't matter, guys. Kasi, ang importante ay nasa si Atisa Manalo. Kumbaga, parang ando doon siya sa kondisyon ng laban niya. At tingnan natin, magkakaalaman niya sa dulo ng competition, di ba? Naibigay naman ni Atisa kung ano ang hinahanap ng Miss Cosmo dito sa competition na to. Ang sinasabi nga nila, impactful beauty. Kung ayun na magiging basehan natin, ay talaga naman pasok na pasok ang beauty ng Atisa Manalo. Pero kasi sa ipinapakita ng Miss Cosmo sa competition nila and more on fashion show. So parang naisip ko, ay mukhang modela nga ang hinahanap nila. So yon, at don't worry guys, kasi naibigay naman ni Atisa Manalo yung best niya as a candidates ng Miss Cosmo. At magtiwala lang tayo kay Atisa Manalo kung hanggang saan ang mararating niya sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Ikaw ba, naniniwala ka ba na si Indonesia daw ang pwedeng manalo dito? Di ba? Nakakaloka naman si Indonesia. So, yun. So, anyway, magkakaalaman niya sa dulo ng competition. At magtiwala lang kay Atisa. Di ba? At sana makaboto tayo kay Atisa kasi meron na namang botohan. Yung people choice na yan. So, nasa pangatlo tayo. Nangunguna nga si Indonesia. So, sana supportahan natin ng 100% si Atisa Manalo na may itawid niya ang competition na to at maipakita niya sa organization kung gaano nga ba kalakas talaga ang suporta na nakukuha nila dito sa Philippines. Diba? So, yun. So, maraming salamat sa mga bumoboto at sa mga sumusuporta kay Atisa Manalo Panalo. So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman sa inyo kung sino ang pinakamalakas na kalaban ni Atisa Manalo dito sa Miss Cosmo ngayong taon na to. So, yun guys. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.